dito po sa pagkalap ng pirma ng mga botante para po sa pag-aamyenda ng saligang batas. So, importante po yung papel, maliwanag ang forma nito, sakto, yung kanyang content, yung niloloob nito ay malinaw din na naiintindihan po ng botante. Hindi ho, kapag ho ba hinaluan ito ng bayaran o gumamit po ng pera, either pera ng bayan o pera ho ng sinumampung tao para ho pumirma lamang ang isang botante doon, ito ho ba'y labag sa ating batas? Yun ang isang napakagandang tanong ukol dyan sa sinasabi na People's Initiative na kumakalat ngayon at nagiging napakalaking issue at medyo nauuwi sa kung ano-anong pangako. Kung maaalala ninyo, yung kumakalat na video, ipinangangako na yung AIX, TUPAD, etc. Magiging batas, which is nasa batas na rin naman, katulad ng naipaliwanag ng ating buting senadora Amy Romualdez Marcos, right? Pero gagawin daw yun charter change para isa batas para habang buhay silang may ayuda. So, ito yung isang magandang tanong dito sa ating COMELEC Commissioner Garcia, no? At aalamin natin ang magiging takbo ng balitaktakan na ito sa kanya mismong pagpapaliwanag kung ano nga ba ang patutunguhan nitong proseso, mga tamang gawain at mga tamang rules and regulation ukol dito sa ginagawa na People's Initiative, kung applicable ba ito para sa sinasabi na charter change or yung sinasabi na CONREP or constitutional reform lang na ninanais ng ating Pangulo, especially doon sa punto ng economic provision. No? Kasi marami ang nag-iisip dyan regarding doon sa magiging punto ng yung paghaba daw ng termino, baka gusto daw maging presidente habang buhay. Napakalinaw naman ng sinabi ng presidente na yun lang naman, sinasabi din naman ng ating senadora Amy Marcos na pwede namang galawin yun. At lagi rin natin pinaliliwanag, wala namang problemang mag-amyenda ng mga wala ng katuturan na parte ng 1987 Constitution dahil hindi na nga ito umaakma. 30 years nang mahigit yan, mag-aapat ng dekada yan nung ginawa yan. Right? So that situation is kailangan na talagang isabay ito regarding sa flow of evolution na nangyayari. Diba? Technically, sabi nga, eto tayo, no? With this technology right now, ano yung mga dapat gawin? Paano natin mai-invite na magiging komportable ang mga tinatawag na foreign investors sa Pilipinas? Ano yung mga proseso? Ano yung mga dapat ayusin? Yun ang pinaka-priority ng Pangulo na sinasabi na okay sa kanya pero yung sa party na yon. Yung iba laging mini-mislead. Mahirap pagka doon ka naniniwala sa misleading reports or mga misleading blogs. Okay? So pakinggan natin ng buo itong interview na ito with Commissioner Garcia at malaman natin, maintindihan natin mismo directly from the COMELEC paano ba ito, paano ang tamang proseso at lulusot ba itong signature campaign for sale. Right? Again, sabi nga, kung bago ka sa channel ko na to, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live, himayin at balitaktakan, and please share so we can spread the love and the knowledge. Okay? At muli, ito po si Dadrick at tara, pasadahan natin itong interview na to. Take time to listen para sabi nga first-hand information ang natututunan, hindi yung mga niliku-likong kwento ng mga bugok, bulok at bobo vloggers. Okay? Come on, let's go. Bilang isa pong election lawyer, ano ba ang People's Initiative? Nakalagay po sa ating saligang batas sa Artikulo 17 na pwede po kasi ang amendment ng saligang batas ay sa pamamagitan ng tinatawag na Constitutional Convention. Number 1 po yun. Number 2 yung tinatawag na Constituent Assembly, ang Kongreso natin, ang Senate at House of Representatives. At ang pangatlo po ay sa pamamagitan ng pagsususog na mismo ang mga mamamayan ang magsasabi na kung ano yung gusto nilang ipabago sa saligang batas natin. Nung una po, asserted, nung magkaroon ng unang petisyon, yung kaso ng Santiago versus COMELEC,
ang nangyari po doon nung mag-propose ng People's Initiative para sa konstitusyon, ang sabi ng ating Korte Suprema, teka muna, wala tayong batas na nagpapatupad doon sa People's Initiative provision ng saligang batas. Although meron na po noong batas na tinatawag na Republic Act 6735. Sabi ng Korte Suprema po ng panahong yon, Sir Ted, hindi sapat yung Republic Act 6735 bilang magsusog ng pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kaya lamang po noong 2006 po, Sir Ted, nagkaroon ng panibagong People's Initiative petition. Yan po naman yung Lambino, na nagkaroon ng Lambino versus Comelec. Sa Lambino versus Comelec ay sinabi po ng Korte Suprema at nagbago po yung kanilang desisyon, 10 miyembro ng Korte Suprema nagsabi, sapat ang Republic Act 6735 bilang isang batas na nagpapatupad ng People's Initiative. So sa kasalukuyan po, nangangahulugan meron palang batas na umiiral upang ipatupad yung People's Initiative provision sa ating saligang batas. Okay, so meron pong enabling law na ang People's Initiative. Klaro po yun, galing mismo ho kay Chairman Garcia. Ano ho naman po ang requirement para po sa isang matagumpay at legal na People's Initiative? Tama po yan, Sir Ted. Ma'am DJ Chacha, noong 2020 naman, itong Comelec po ay nag-promulgate ng isang resolution, resolution number 10650, na kung saan ay nakalatag doon yung proseso ng isang People's Initiative base sa enabling law na Republic Act 6735. Ang sabi po doon, number 1, kinakailangan ang signatures na makakala para magsusog ng pagbabago o mag-propose ng pagbabago sa ating saligang batas, dapat po 12% of the total number of registered voters. So ibig sabihin, kung halimbawa po sa buong bansa ang total number of registered voters ay 68 million, dapat po ang makuhang signature sa buong bansa ay 12% sa buong bansa po yan. Ngayon po, kapag ka naman po, ang may requirement din po na dapat bawat legislative district, kung meron po tayong 253 na legislative district, ang dapat daw pong makuha na signatures bawat distrito ay 3% of the registered voters. So, kinakailangan yung pong proponent o yung magsususog nito o yung magpipetisyon, kinakailangan makakuha ng ganung bilang ng signatures ng ating mga botante. Opo, nangangahulugan po na doon sa at least minimum na 12%, dapat doon meron 3% sa bawat distrito. Hindi pa pwedeng sa isang distrito 2% lang o 1% lang. Dapat lahat ng distrito 3% na makukuha nila minimum number of signatures ng kanilang mga rehistrado botante, Chairman. Tama po kayo, Sir Ted. So nangangahulugan kung meron tayong 253 districts sa buong bansa, isang distrito lang magsabi at hindi makakuha ng 3% ay failure na po yung petisyon at hindi na po mabibigyan ng due course ng Commission on Elections. Doon ho ba sa inilatag pong panuntunan ng COMELEC dito po sa pagsasagawa ng People's Initiative, klaro ba doon yung forma at nakalagay na mga probiso doon po sa papipirmahan sa mga botante? Yes, Sir Ted, meron na pong forma na naka-attach po doon sapagkat yung pong resolusyon na yun lumalabas ay na-promulgate ng COMELEC matapos magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. So inayos po ng komisyon at that time yung mismong guidelines na gano'n. In fact po, pagka po halimbawa, Sir Ted, ang proseso ay halimbawa yung proponent ng isang distrito ay nakakalap, sabi na nating 10,000 signatures, yan pong 10,000 signatures ay hindi po ipapadala sa amin sa main office. Yung 10,000 signatures, Sir Ted, ay ibibigay sa local COMELEC namin. Tapos yung local COMELEC namin, Sir Ted, titingnan kung talagang 10,000 yon, tapos mag-i-issue siya ng isang form, ang tawag doon natin ay Annex B. At yung form na yon ay isa-certify niya kung ilan yung mga nakita niyang signatures, halimbawa 10,000. Yung pong Annex B na yon o yung form na yon ay i-attach sa petisyon na ipapile po sa main office ng COMELEC. Take note po, Sir Ted, maiiwan yung 10,000 signatures doon sa local COMELEC namin sa opisina ng bawat election officer namin, munisipyo man yan o syudad. At pagkatapos po, pag nakita ng main office ng komisyon na sufficient naman pala inform at saka substance na andun mismo yung binabagong probisyon ng saligang batas, ay aming uutusan yung aming local COMELEC o sige, i-verify nyo isa-isa yung mga signatures kung mga botante talaga yan
At number one, number two, kung yan ay mga signatures talaga ng mga botante base sa records natin. Okay, so nangangahulugan po na dapat unang-una yung pinapipirmahan na papel doon po sa botante, malinaw kung ano ho ang gustong mangyari ng petisyon. Klaro kung ito po'y saligang batas na pinag-uusapan natin, ano bang provision ang gustong baguhin sa pamamagitan ng pirma at ito ho ba'y dapat nasa wikang kauna-unawa sa botante? Dapat po yun naunawaan ng botante, Sir Ted. At siyempre po, yan ay kasama sa pag-uusapan namin sa komisyon kung sakaling makarating na sa amin yung formal na petition na naka-attach yung mismong requirement na nire-require ng ating patakaran at the same time yung batas na umiiral natin. Tama po, dapat naunawaan at naintindihan ng mga kababayan natin yung kanila pong pinipirmahan. So nangangahulugan po sa inyong ginawang halimbawa na kung 10,000 mga pirma ito, 10,000 mga botante, isa lang ho, dalawa doon na magsabi na hindi namin naintindihan ito, hindi namin pirma ito, o kami binayaran sa pagpirma dito. Will that make it void? Yung po 10,000, hindi po. Lumalabas, kung yung po hindi nila pirma, nakita namin, ibang-iba talaga, -1 po ng -1 yon doon sa 10,000. Hanggang sa, halimbawa po, ang requirement ng buong distrito, sabihin na po natin, nag-concentrate yung proponent, 10 bayan yan, isang syudad, sa halip na kuhanan ng 3% yung 10 munisipyo, sa syudad lang nag-concentrate. Kasi maliit lang po yung 2%. Take note po. Sir, isang distrito, base sa saligang batas, ay 250,000 lang po na botante yan. So kung 250,000, tapos ang 3% yan po ay almost 8,000 lamang, Sir Ted. So kung halimbawa po, 10,000 ang kanilang binigay sa amin. Pagkatapos sa kakatingin namin na hindi pala signatures o kaya hindi naman pala botante yung nakapirmang yan at biglang nag-7,000 po, ibig sabihin, kung yun ang distrito, failure na po ang distrito na yon, hindi nakuha yung 3% requirement. Well, hindi makuha yung 3% requirement, pero hindi ho ba kapag po hinaluan ng, ito lang po, theoretical po ito, Chairman, ha? Opo. Hinaluan ng fraud o panloloko, hindi klaro yung pinipirmahan sa botante, at may ganun pong sumbong, isa o dalawa lang, will that make the paper void ab initio? Kung sakasakali po, Sir Ted, ayoko muna sagutin sa level ko. Maganda po yung lahat ng bagay na yan since ang mag-verify yung aming mga local COMELEC, yung mga issues na yan ay kinakailangan ma-erase po doon dahil yung jurisdiction sa pag-consider sa mga signature ay sa kanilang level muna at kung ano man yung nangyayari doon, yun naman po lang yung itataas muna sa amin dito sa end-bank ng komisyon. Okay, so dito po sa pagkalap ng pirma ng mga botante para po sa pag-aamyenda ng saligang batas, so importante po yung papel, maliwanag ang forma nito, sakto, yung kanyang content, yung niloloob nito ay malinaw din na naintindihan po ng botante. Hindi ho, kapag ho ba hinaluan ito ng bayaran o gumamit po ng pera, either pera ng bayan o pera ho ng sinumampung tao para ho pumirma lamang ang isang botante doon, ito ho ba'y labag sa ating batas? Ay technically po, syempre, kapag ka naman yung iyong pirma sa isang lehitimo na proseso ay mayroong ganyang klase ng pamimili. Siyempre po, hindi dapat tanggapin yung mga pirma na ganyan sapagkat ibig sabihin, hindi po kusa yung pagpirma ng mga botante. Pero siyempre, kinakailangan mapatunayan yung bagay po na yan. At yan nga po yung bagay din na patitingnan natin sa mga local COMELEC natin once nakatanggap sila ng mga pirma mula sa kung sino ang proponent ng People's Initiative na sinasabi ay ginagawa sa buong sa kasalukuyan. Opo, so nangangahulugan po na kapag gumagamit ka, for example po, ng pera ho ng tupad program ng DOLE o ayuda ng DSWD o maging ito hong mga ayuda ng LGUs sa mga constituents nila, kapalit po ng pirmang ito, klaro po na iyon, hindi mo na kinakailangan maging abogado para sabihin na mali iyon, bawal yun, labag sa batas yun. Ay opo, dapat talaga ang People's Initiative ay bukal sa kalooban ng mismong nagpo-propose. Alam niyo po, sabi ng Korte Suprema kasi, Sir Ted, kaya po nabaliwala yung kaso doon sa pangalawang petisyon diyan po sa Lambino sapagkat dapat daw po kasi yung mismong petitioners ay yung 12 million mismo o 12% mismo yung 12%. Ibig sabihin, dapat bukal at kusang loob yung kanilang pagpirma upang ito ay magbigyan ng bisa talaga bilang pagsususog
ng pagbabago sa saligang batas. Opo. So, importante nga po dito, unang-una ay transparent ito, hindi ito patago. Kung ito totoong People's Initiative, pagkukusa ng taong bayan, hindi ito patago. Ito po ay lantad sa publiko at malinaw po ang lahat ng ginagawa para sa pangangalap ng pirma. Tama po, Sir Ted. At kaya naman, base po sa inyong katanungan at napakaganda ng katanungan yan, doon sa mga proponent, doon sa mga kumukuha ng signatures, ay makitingnan niyo po yung aming COMELEC Resolution 10650. Nasa website po yun. Baka naman po mali o hindi po tumutugma yung inyo pong mga ginagawa. Nasa COMELEC Resolution 10650, yung aming pong lahat na hihingin upang mabigyang bisa yung kung ano man yung po yung ipapile sa Commission on Elections. Opo, sa panahon po ng regular na halalan, Chairman, pinapahintulutan po ang advertisement ng mga kandidato. Ano po? At dito po naman din, obligado po ang mga nagpapatalastas at maging yung mga himpilan na mag-ulat sa COMELEC. Sa panahon po nitong People's Initiative, kailan po magsisimula kung sakasakali man po ang mga patalastas na kinakailangan pong meron pong guidance o regulasyon ng COMELEC? Sa kasalukuyan po, wala pa pong kapangyarihan ng COMELEC dahil wala po tayo sa election period na tinatawag, Sir Ted. Kung sakali ang COMELEC at i-presume natin, biglang mag-certify kami ng sufficiency in form and substance. Form and substance lang po kasi ang kaya naming i-certify. Pag po nagkaganon at pagkatapos nagkaroon ng verification, tapos nakuha limbawa po ang 12%. Sinabi may nakuhang 12% sa buong Pilipinas at nakakuha ng 3% sa bawat legislative district. Kami po ngayon ay magbibigay ng schedule kung kailan gagawin yung plebisito ng yes or no kung pinapayagan yung gusto ng proponent o nung nagpo-propose na pagbabago ng saligang batas. Doon pa lang po papasok, Sir Ted, yung mga prohibition, doon papasok yung mga gun ban, doon papasok yung mga liquor ban, public works ban, social services ban, at the same time, dyan din po papasok yung regulasyon ng COMELEC when it comes to advertisement. So sa ngayon po, kung meron tayong napapanood ng mga patalastas na nagsusulong po ng charter change, wala pong poder ang COMELEC para alamin sino ba nagbabayad niyan. Wala po Sir Ted, sapagkat wala pa po kaming kapangyarihan. Pumapasok po ang kapangyarihan ng COMELEC sa isang eleksyon pagsimula nung tinatawag na election period. Opo. Sa ngayon po, na atin nang naiklaro po sa ating panayam na ito, Chairman, na yung kinakailangan po na number of signatures ng mga rehistradong botante, sa panahon po na kung sakasakali pong makalusot sa napakahigpit na panuntunan tungkol po sa People's Initiative sa saligang batas po na pagbabago natin, sa plebisito po, ilang boto ang kailangan para humanalo ang magkabilang panig? Sabi po ng saligang batas mismo ito, hindi po guidelines ng COMELEC o batas. Sabi ng saligang batas, dapat po ay majority of the votes cast. Ano po ibig sabihin nun sa Tagalog? Sabi po ng konstitusyon ng saligang batas, dapat kung ang bumoto sa buong Pilipinas, Sir Ted, ay sabihin na natin 50 million, dapat po 25 million plus 1 ang nakakuha at nagsabi ng yes para masusog yung pagbabago. Hindi po ito plurality. Yung pataasan, yung plurality kahit walang majority. Hindi po 50 plus 1 po. So majority of the votes cast, majority ng umoto o naiboto sa araw ng plebisito. Okay, so nangangahulugan po na kung mayroong papel sa inyong barangay na pinakakalat, may bayad man o wala ang pagpipirma dito, at hindi ka pumirma kasi nga ayaw mo, may panahon ka para bumoto kontra doon sa panahon ng plebisito. Tama po, Sir Ted. At technically, tatandaan natin, 3% lang naman po yung nakuha nila o kaya 12%. So, ibig sabihin, yung mga mamamayan na hindi naman nabigyan ng pagkakataon na mag-express ng opinion nila, ay kung sakasakali pong tumako tayo doon sa plebisito, yung po ang pwede nilang ma-express ang kanilang sentimiento sa pamamagitan ng pagboto. Doon po sa regular na halalan, ang COMELEC mo may panuntunan sa maaari lamang gastusin ng mga kandidato per voter. Dito ho ba sa People's Initiative meron? Ganon din po, ang proponent ay pwede lamang din gumastos ng 5 piso per registered voter kasi po ito ay plebisito and therefore 5 pesos per registered voter din lang ang pwedeng gastusin. And kinakailangan na maging maliwanag kung sino man yung proponent na yan, kung ano lang ang pwede niyang gastusin at saan lang yung limitasyon ng paggastos po nila. At ang proponent nito kinakailangan lumantad mismo sa COMELEC at maghahain ng kaukulang pong mga dokumento at requirements sa panahon na po ng halalan.
ay dapat lang po para alam din namin, kilala din namin siya sapagkat lahat po ng notice namin ay sa kanya po ipadadala at kung siya ay represented by counsel, malamang-lamang naman na siya at ang kanyang abogado ay pupunta rin sa COMELEC upang i-file yung mismong petisyon ng People's Initiative na yan. Okay, ano ho itong sinasabi naman ni Congressman Edsel Lagman na ito daw pong malaking idinagdag sa inyong budget para po sa kasalukuyang taon na umabot nga daw po ng tama ba 700 million, Chairman? Totoo ba ho ito na nadagdagan nga po inyong pondo? Hindi po 700, Sir Ted, nadagdagan po kami na more or less 12 billion. I'm sorry. Billion po, 12 billion. Opo. Alam niyo po, Sir Ted, nung po kami ay nag-propose ng budget sa ating pong DBM, nung inilabas na po ng yung pong net na tinatawag o yung President's budget na pinopropose sa Kongreso, certain nabawasan po kami ng 17.4 billion. Yan po ay preparasyon para sa national and local election ng 2025, kasama na rin po yung SKE ng 2025. Dalawang elections po tayo sa 2025. Kaya nabawasan po kami ng 17.4, kaya po nung nasa Kongreso kami, lalo na sa House of Representatives, ang inyo pong lingkod ay paulit-ulit na nagmamakaawa na baka pwede namang maibalik sa amin yung 17.4 sapagkat mako-compromise po yung preparasyon po namin. Nung tayo po inaando sa subcommittee ng appropriation, may isang congressman po ang nag-motion at sinabi ibalik yung budget namin. In-approve po yun ng subcommittee, kaya lang po, nung na-forward na po sa ating Senado, wala rin po yung dagdag na budget namin. Yung Senado naman po, sa ating pong pagkakaalam, hindi rin po naibalik. Pero doon po sa Bicameral Conference Committee at nagpapasalamat tayo sa kanila, binalik po nagbigay po sila sa amin ng 12 billion. Kaya lang po kulang dahil dapat po 17.4 po. Yo po, ito ho bang 12 billion po na idinagdag, maaari na ho ba ditong gamitin ang parte nito kung sakasakali magkakaroon ng plebisito for Chacha? Nung binalik po sa amin ng ating pong Kongreso ang ating budget na more or less 12 billion, dito na po nailagay at nakalagay sa item na tinatawag na recall, initiative, referendum, and such other election preparation. So kung sakasakali po, kung magiging technical po tayo, Sir Ted, ay pwede po namin gamitin yon sapagkat doon sa item na yun po nakalagay o naibalik yung 12 billion na dapat ay 17.4. Oo, so klaro po naman yun, doon mismo ho sa line item kung saan maaring gamitin ang pera, kasama doon yung recall election para sa mga lokal, at maging ito nga po, plebisito o mga initiative na ganito. Pero sabi ho ninyo, kung 17 billion pong hinihingi ninyo at 12 billion lang po na ibigay, paano ho ngayon ang ating paparating na halalan sa 2025? Yung pong binaibigay sa amin na para po sa mga machines na dapat ay 27 billion yon. Naswertehan po namin, Sir Ted, pero hindi pa naman po final ang bidding. Kahapon po nagkaroon ng tinatawag na second round ng bidding, makatapos kami magkaroon ng first round na nagkaroon ng failure. Kahapon po ay naging successful yung bidding at yung pong na-i-offer na presyo dahil competitive bidding ay mas mababa doon po sa tinatawag na gusto namin na average sana, mas mababa po. Kaya medyo nakatipid, so medyo nakahinga-hinga po kami ng konti. Kaya lang, meron pa rin po ilang aspeto ng preparasyon natin, Sir Ted, ang maaapektuhan dahil doon sa kakulangan ng budget na yon, katulad po ng deployment ng mga makina at yung mga testing ng mga makina na mga bagong makina na gagamitin natin para sa 2025 elections. Pero ito ho bang sinasabi niyo ho na successful bidding, ito ho yung iisa lang po ang nag-qualify dito, itong Miro Systems? Tama po, Sir Ted, kasi po base sa panuntunan ng ating Republic Act 9184, yung procurement law na tinatawag, hindi naman po nangangulugan na porket isa ang nag-participate lang ay failure of bidding. Nung una po, nung December, yung first round namin, Sir Ted, nagkaroon po kami ng bidding din, may mga bumili, 4 ang bumili ng bid documents, pagkatapos po, isa ang nag-submit, nung makita po yung sinubmit, may diferensya po yung mga dokumentong na-submit, kaya po dineclare na ineligible yung kumpanya na yon. Meron din po yon ineligible, and therefore dineclare po ng aming SBAC, Special Bids and Awards Committee, na failure of bidding. Ngayon po, nagkaroon po ng second round ng bidding, 6 po ang bumili ng bid documents namin. Ibig sabihin 6 ang nag-signify ng intensyon at yun po yung hinihintay nung nakarang araw na magsasubmit ng kanilang bid. Kaya lang po, unfortunately, isa lang po ang nag-submit ng bid documents din nung nakarang araw na yun. At nung tingnan po yung dokumento nila this time,
kumpleto na po. Again, hindi pa po tapos ang proseso, hindi pa po sila ang nanalo sapagkat Sir Ted, meron pa pong tinatawag at mas mahigpit po ito, yung post-qualification na tinatawag. Aalamin namin, totoo ba at makatotohanan yung mga dokumentong sinabmit nila at yung mga sinasabi ba nila doon ay mapagkakatiwalaan. So, i-inquire po ng amin pong SBAC lahat ng bagay na yan. Opo, tapos na ho ba ang pagkakataon sa sino man pong pwede hong magreklamo dito po sa magiging supplier po ninyo? Dahil nga sa isyong lumalabas ngayon kontra sa Miro Systems company na ito na umano'y naging sangkot sa ilang pong mga hindi maayos na halalan, no? Yun na pong gagamitin kong word. Sa ilang pong mga bansa na ginamit ang kanilang sistema? Hindi pa po tapos, Sir Ted. In fact po, aware tayo. Personally, ako aware tayo sa mga ganyang klaseng akusasyon o aligasyon na lumalabas sa social media. At siyempre po, yan ay marapat na makonsider ng aming Special Bids and Awards Committee. Tanong po, paano kung halimbawa, yung nag-iisang bidder na yan ay ma-declare din after post-qualification na ineligible pala dahil may hindi makatotohanan, ang mangyayari po dyan, Sir Ted, ay magkakaroon ng COMELEC ng deklarasyon ng failure of bidding pa rin, pangalawang round. Pag po nagkaganon, Sir Ted, ang susunod na po dyan, base sa patakaran, ay negotiated procurement na. Ibig sabihin, pwede kami makipag-negotiate sa kahit na kanino para lang doon sa pagsusupply ng mga makina sa 2025. Kaya po, crucial po, Sir Ted, yung post-qualification na tinatawag. Yan po, kung naging mahigpit yung aming SBAC, kita nyo po, kahit na nag-iisa nung una, dinisqualify, kahit minor naman din lang halimbawa yung kanilang defect ng kanilang dokumento, mas sobra po ang higpit ng post-qualification. Total naman po, Sir Ted, pag ginagawa namin ito lahat, naka-live stream, number 1, number 2, present ang mga media, at number 3 po, naandyan lahat ang mga citizens armed at gustong mag-observe ng proseso po. So dito po sa mga kumukontra dito sa Miro Systems na ito, ano ho, at may question sa kanila pong integridad at kakayahan po na maging mga siwa po ng ating automated election. Sa lahat man na may kontra dito, dapat sa COMELEC mismo maghain ng petisyon kontra sa kanila. Hindi madadala ito ng congressional hearing. Hindi madadala ito ng mga pagdinig sa Senado at para doon ilabas ang mga hinaing, kundi po dapat formal sa COMELEC. Dapat po dito po muna sa amin para po mas makita po muna natin mabuti at masuri yung mga akusasyon at alegasyon. Saan ba nanggaling yung mga ganong klase akusasyon at para ma-verify po namin ng aming SBAC. Sila po kasi talaga ang may kapangyarihan base sa ating umiiral na batas. At Sir Ted, napaka-importante, with your kind permission, ang biniding po namin ay hardware and software, yung makina per se, yung mismong counting machine o yung scanner na tinatawag. Ang susunod po namin ibibid at napaka-importante po, Sir Ted, sa ngayong February, yung transmission. Napansin niyo po, Sir Ted, in-unbundle po namin, dati-dati po ng mga nakaraan, yung hardware software ay nakabundle sa transmission. Nangangulugan kung sino yung mga nananalo nung nakaraan, sa kanya na yung hardware, software, yung utak ng makina, kanya rin po ay yung transmission ng results. Ngayon po hindi. Yung hardware, software, iba, na procurement at yung transmission ay iba rin na procurement. Para po, una, gusto natin, ang COMELEC ang kausap mismo ng mga telcos. Okay, sige po. So, ito pong transmission bidding, kailan po naman ito? Ito pong February, inintay po lang natin muna na matapos ang bidding nitong hardware at saka software. So sunod po nito ay yung bidding naman sa transmission at nakapagsabay na po natin, Sir Ted, yung bidding naman ng program para sa internet voting na gagawin natin para sa overseas Filipinos first time. Opo. Sorry ho ba ang filing ng Certificate of Candidacy para po sa pagkasenador? Maaari pong yung buwan na yan, Sir Ted, ang amin po na pag-uusapan initially. Pero at the same time, samantalahin ko po ang inyong programa, sa February 12, first time ko po i-announce, February 12 ay baka po mag-resume na tayo ng registration of voters. Ngayon pong araw na ito, pag-uusapan namin. So kung ma-upload po namin, muli makakapagparehistro, yung mga hindi nakapagparehistro, yung mga hindi nakaboto, ngayong February 12 natatagal po hanggang September 30 ng taon na ito. So kung sakasakali nga po na magsisimula na ngayong taon, ito hong paghahanda sa eleksyon sa pamamagitan po ng filing ng COC o maging pagpaparehistro muli ng mga botante, ano po ang critical time dito na dapat ang lahat ng bidding process po ay maayos na para ho maging mas maayos, mas maganda ang inyo po magpapatupad? Kasi mahirap kung apot ka na naman, magkukumahog po tayo. Ano hong critical month na dapat ang lahat ng ito ay nabid na at wala na hong problema?
Sir Ted, before the end of March. Bakit po? Sapagkat yung mga makina, kung sakaling yan, ano man ang mangyari sa procurement, whether ma-award o may negotiated procurement, Sir Ted, 6 na buwan po ang customization base sa karanasan ng COMELEC ng mga makina, i-customize pa po yan. Pagkatapos, meron pong end-to-end testing na tinatawag. Pagkatapos, Sir Ted, meron pa pong international certification. Kinakailangan may international certifying body na certify na maayos talaga ito, pati yung mismong software na gagamitin. Meron pa po tayo, Sir Ted, na source code review. Naiimbitahan natin ang lahat ng IT experts ng bansa at kung sino man para po makita kung talagang itong gagamitin natin ay pwede mapagkatiwalaan. At iba pa pong bagay. So, yan po ay papasok lahat kapag po natapos ang procurement. Kaya po critical, crucial ang end or last week ng March. Okay, sige. So, Chia, meron ka bang katanungan? Kontento ka na sa informasyon na ating nakalap this morning. Oo, meron pong continuing registration na magaganap, ha? So, Feb 12 daw ho ang inyo pong desisyon ilalabas o ito po isasyon pa lamang? Mamaya po, pag-uusapan po namin. Pero ina-advance ko na po sa inyo. Kung sakali, February 12 po. Opo. Kung sakasakali, February 12 ang posibleng simula ng continuing registration. Opo, at sa overseas po, Sir Ted, ano po yan, simula pa po nung last year, 2023, hanggang December 2024 ang pagpaparehistro ng mga Filipinos abroad. Okay. Dito po naman sa mga may tutol, may kontra, may duda dito po sa sinasabing loan bidder ho na nanalo itong Miro Systems na ito na nag-qualify, na nag-qualify, kailan po ang ano nito? Ang mga panahon po na pwede rin lang magreklamo sa inyo? Ngayon pong magkakaroon ng post-qualification, pwede na po nilang maigawa yung mga reklamo o yung kanilang mga yung mga ebidensya kung meron man sa ating pong Special Bids and Awards Committee, wala pa po sa amin yon. Nasa level po ng SBAC. And therefore, yung SBAC po ang magkukonsider ng lahat ng mga bagay na ganyan. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo, Chairman. Ito po yung makabuluhan na ating pong talakayan. Marami kaming natutunan, marami kaming nalaman, and of course, higit sa lahat po, mas nagkaroon po ngayon ng direksyon ang kaisipan po ng ating mga kababayan tungkol po dito sa sinusulong na People's Initiative para po baguhin ang ating pong saligang batas. Salamat po marami, Chairman.